Welcome to Donmar TV News Channel. PDP Laban Cusi faction confirmed that there are efforts to convince President Rodrigo Duterte to run for senator in the coming 2022 elections. Energy Secretary Alfonso Cusi said if Duterte would run for senator, he could also be the campaign manager of Senators Ronald De La Rosa and Christopher Lawrence Bongo. De La Rosa is the official candidate of PDP Laban for president, while Senator Go is the party's vice presidential bet. Cusi said having Duterte at the Senate would certainly push for PDP Laban's reforms in the legislature. Kaganda nitong bagong update na si Pangulong Duterte tatakbo o interesadong tumakbo o nagkakaroon ng ideyang tumakbo bilang senador. O ito ha, pakinggan ninyo. Pakingge. This is SMNI News Channel. Truth that matters. Bukas si Pangulong Rodrigo Duterte sa posibilidad na tumakbo sa Senado ayon kay Senator Bongo. Samantala, ayan ha, bukas, open, sure, parang gayon. Pero paano tapos na ang filing, relax. May mga senador na tumakbong pwedeng isubstitute. 46 na malasakit center sa bansa binuksan sa Las Piñas ngayong. Si Hannah Jane Sancho magbabalita live. Hannah. Kyle, pinag-iisipan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukala. Sabi nito, banned by Zubiri do not support NTF-ELCAC. Easy. Kaya nga ako sinasabi ko sa inyo gusto ko silang makausap at diretsuin ko. Bakit din nyo sinusuportahan? Anong problema nyo? Hindi totoo, walang biro. Gusto ko talaga matanong yung mga yan. Bakit anong problema nyo? Bakit ayaw nyo suportahan itong mga ito? Ng kanyang partidong PDP Laban na tumakbo siya sa Senado sa nalalapit na halalan. Ayon kay Senator Bongo, hindi isinasara ng Pangulong Rodrigo Duterte ang posibilidad na tumakbo sa Senado. Inopen pa lang po ng partido yung idea. At hindi po sarado si Pangulong Duterte sa idea na yan. Sabi niya, pag-iisipan niya ng mabuti kung makakatulong naman bilang kanilang tatay at makakatulong sa partido na mas maraming manalo sa mga kapartido niya dahil nandiyan siya. Iba yung lakas na mula kay Pangulong Duterte dahil siya yung tatay at leader ng partido. Pag nandiyan siya, mas lalakas yung line-up ng PDP Laban. So gusto ng partido at bukas naman po si Pangulong Duterte. Una nang inihayag ni Energy Secretary Alfonso Cusi na kanyang ipinanukala kay Pangulong Duterte na tumakbo sa Senado dahil malaki anya ang pagbabago na maibibigay nito sakaling maluklok sa pwesto. Bagay na sinang-ayunan naman ni Senator Go dahil result-oriented anya si Pangulong Duterte at marami itong maibabahagi sa Senado. Maraming. So ang mangyayari sa Senado, talagang resulta at aksyon. So, ibig sabihin, pag sinabi ni Tatay Digong, bagamat isa lang sa 74, pag sinabi niya at pinaninindigan niya, ay ginagawa po niya. So, hindi na panahon siguro na puro lang tayo storya, more on result na po tayo. Naniniwala ang partido na malaki may tutulong ng pagtakbo ng Pangulo upang mapalakas sa mga kandidato nito na tatakbo sa 2022 elections. Sa ngayon, wala pang desisyon si Pangulong Duterte sa panukala ng kanyang partido na PDP Laban. Samantala, binuksan na ang ika-146 na malasakit center sa bansa sa Las Piñas General Hospital. Ayon kay Senator Go, tuloy-tuloy ang pagtatayo ng malasakit center sa buong bansa para makatulong sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong medikal na libre. Kaayaw biligang diin ni Senator Go na kahit saan man sila na posisyon sa pamahalaan mapunta ni Pangulong Duterte, makatitiyak ang taong bayan na maihahatid nila ang serbisyong may malasakit sa bayan. Ay nako, grabe. Ito ha, papakita ko sa inyo ito ha. Ang galing Ang galing kasi alam nyo,
Sabi ko nga hindi ko naisip yun pero napakaganda hong idea niyan. Kasi kung titingnan ninyo may papakita po ako sa inyo. Ito, papakita ko naman. Nakikita niyo yung mga nagtatap sa Senado? Puro oposisyon. Dalawa lang ho doon ang masasabi nating solidong Pangulong Duterte o solidong kaalyado. Okay? Pero nagtataka ko, same people ang binoboto ng tao sa Senado, pero ganito ang ratings ng mga senador. Kita niyo yung ratings ng senador? Ayan approval ratings. Ba't mukha ni Lenny Robredo na sa comment? Ayan Tingnan nyo si Pangulong Duterte lang ang tumataas ang approval ratings at saka trust. Approval ratings ng Senado, sa Senate President, pababa. Trust rating, pababa. Ayan yung may araw na pula, di ba nakikita nyo yun? May araw na green, pataas si Pangulong Duterte. Si Robredo, pababa din. Huwag na natin pansinin na nasa ibaba, okay? Eto na muna. Doon pa lang sa Senado, kitang-kita nyo na ang pangit ng ratings nila, approval at saka trust ratings nila. Ibig sabihin yung mga tao wala hong tiwala sa Senado. Wala hong tiwala dito sa mga to. And yet, we keep on voting doon sa mga, ewan ko ba kung bakit pa natin iboboto ito mga paulit-ulit na walang kakwenta-kwenta. Di ba? Kaya maganda talaga na pumasok si Pangulong Duterte sa Senado para matulungan yung mga mababa. Ang baba kawawa, tingnan nyo lahat ng kaalyado ni Pangulong Duterte medyo nasa baba 17. Si Robin Padilla na nga pinakamalapit, number 17 pa. Si Panelo 20. Wag ko kagad kasi tayo ayan na naman tayo, negatibo na naman tayo. Sasabihin natin, hindi naman totoo yung survey. Pero pagka mataas ang trust rating ni Pangulong Duterte, sasabihin natin, tingnan nyo na to, mataas ang rating ni Pangulong Duterte. Bakit? Pareho lang nung pinanggalingan ng survey yan. Ayaw nyung paniwalaan, namimili kayo ng paniniwalaan. Wag ganun. Dapat maintindihan natin. Wag tayong mabuhay sa bubble natin na paniniwalaan na lang natin yung sarili natin. Kailangan maging open tayo na tingnan din natin. Bakit? Bakit ganyan? Bakit ganito? Whether you like it or not, paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo. Iba po ang nasa ground at iba po yung nasa social media. It doesn't mean malakas sa social media, malakas na sa ground. Yan ang lagi nyong tatandaan. Kasi marami pa rin sa mga, sabihin natin kahit nandiyan sa ground, o kahit nagaganyan yan ng mga social media nila, hindi naman lumalabas yung feeds nila yung feeds natin sa kanila Yung mga post natin hindi lumalabas sa kanila. Kinakahon tayo Kaya sana mga kababayan, maging bukas tayo. Makita natin. Kasi ito, sigurado ako, pag si Pangulong Duterte pumasok ng Senado, all eyes on him. I'm telling you, all eyes on him. All media will be, syempre, bago ito Alagang tututukan yan. At pag tinutukan yan, kasama niya yung mga kaalyado niya, yun, aangat niya yan. Sabi nito isa, marami nagsasabi nito medyo pasensya na pero kukontrahin ko ng konti Sobrang tanda na ni Mayor Duterte, kailangan niya magpahinga. Kayo ho ba ang nurse niya? Hindi ako nagbibiro Bakit to? Alam mo, sinabi ko ho rin yan. Actually, may mga kinausap ako dyan tungkol sa ganyan. Alam mo, sagot nila sa akin, hindi mo kilala si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte yung tipo ng taong pag wala sa public service, nababato. Pag walang ginagawa, naiinis. Pag hindi nagtatrabaho, nabuburyo. Sila ho nagsabi sa akin ito, mga malalapit. Sobrang lapit. Yun na lang. Ayoko ng pangalanan pero sobrang lapit kay Pangulong Duterte. Sa madaling salita, halimbawa, bibigyan ko kayo ng sample. Sample. Si Enrile, wala na ho yan sa gobyerno. Sa gobyerno, wala na siya. Di ba? Wala na siya. Hindi na siya senador. Pero kita mo, meron siyang may mga upi-upi. Duterte, kailangan everyday nandun siya. Hindi.
siya lang ang magiging utak, meron naman ho siyang mga tao-tao. At pagkakailangan na yung kanyang presensya, nandun na ho siya. Naintindihan ho natin? Sabi ko sa inyo, sabi kong paulit-ulit sa inyo, kinausap ko yung mga malalapit, ang sagot nila, si Pangulong Duterte naiinis siya pag hindi nagtatrabaho. Gusto niya galaw ng galaw. Gusto niya trabaho ng trabaho. Kahit yung tipong, alam niyo yun, siguro kahit hanggang tumanda yan, gusto niya nagtatrabaho pa rin eh. May mga ganun tao. Yung tumatanda pag hindi nagtatrabaho. Brian Christian Sanico, maraming salamat. At mas maganda nga ito, itong senador, hindi ho ito yung trabahong katulad ng isang presidente na talaga namang nakakapagod. Ang senador, gumagawa sila ng batas. Yun lang ho, hindi ho sila nag-i-implement, hindi na ho nila problema yung pag-i-implement. Gawa lang sila kung ano yung magandang idea. Ang maganda nga ho bilang senador, kasi it's more on intelligence. Ibig sabihin yung utak, yung talino. Dito mo malalaman kung ano ba yung tamang batas para mas maging komportable ang buhay ng tao. Yun ang ginagawa ng senador eh. Ang ginagawa naman ng presidente, siya o yung pinuno ng executive branch, siya o yung nag-i-execute, iniisa-isa niya. Ito, kailangan ikaw Department of ganito, dapat ma-execute mo yan. Ikaw Department of, ikaw magano mo yan. O ikaw kailangan magawa mo yan, di ba? Yun ang medyo matrabaho. Dito, more on sa utak. More on, yun na ang problema natin. Wala yung mga senador natin. Wala nang ang utak yung iba. May iba pang pinapaboran. O, di ba? Eh dito, si Pangulong Duterte, sayang yung wisdom ni Pangulong Duterte. Di ba? Sayang ho yung wisdom ni Pangulong Duterte kung hindi magagamit. So maganda ho na ako gusto ko. Actually, mas gusto ko ito kaysa sa Vice President. Honestly wag ko natin kagad isipin na, ay, Vice President, mataas yan, mababa yung senador. Hindi, wag ko kayo, nagkakamali ko kayo. Kita mo nga yung Vice President natin ngayon, kuno, walang kwenta, walang silbi. Hindi, totoo naman. Ano ba ginagawa ng Vice President? Nagabang lang. Kung magkakaroon, eto, sa totoo lang pag naging Vice President po si Senator Go, for the first time, magkakaroon tayo ng working Vice President. Pero yung etong mga Vice President nakaraan, walang ginawa yan. Nakatunga nga lang yan. Nag-aantay ba? Yun ang totoo. Ang Senado, yan pa talaga yung makakatulong. Kaya nga, di ba, paulit-ulit natin sinasabi, even before na magkaroon ng idea ni si Pangulong Duterte, tumakbong senador, paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo, pag-aralan nyo ng mabuti ang mga senador. Dahil kahit anong dunong, kahit anong galing ng presidenteng mailagay mo dyan, pag kinontra yan ng senador, wala na. Sayang lahat ang useless. Kaya nung nalaman ko na eto talagang bukas si Pangulong Duterte, sabi ko, this is perfect. More than perfect than the Vice President. Yun ang talagang dyan. Kasi dyan, matututukan talaga. Si Enrile nga, mas matanda pa kay Digong eh. Actually, sabi ni Diego Latigo, actually, alam mo sa totoo lang, kaya lang sobrang tanda na kasi naman yun, 90 plus na. Grabe naman ho ata tanda nun. Pero sa totoo lang si Enrile, mas pwede nga rin sa Senado yun kasi may utak eh. Maayos. Yung yung wisdom mo na matanda ka. Ito walang biro. Alam mo, hindi ko to naintindihan nung bata ako. Laging pangaral ito ng tatay ko sa akin, na sinasabi niya, iba ang wisdom ng matatanda. Lagi niya sinasabi sa akin yung paulit-ulit. Noong una, siyempre bata ako, galing-galingan. Alam mo mga bata, galing-galingan yan eh. Mas matalino kami mga bata kaysa sa inyong mga matatanda. Di ba? Pero nung tumanda ka, bigla mo, mas may wisdom pala yung mga matatanda.